po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 3 minuto, makalipas ang alas 9. Ang mga latest, ang mga trending. Ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Ako, mahalaga po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito dahil ngayon ay bagong taon. Pag-uusapan natin mamaya kung ano yung dapat nating gawin ngayong bagong taon para magkaroon tayo ng bagong pananaw. New Year, new mindset. Sa ikalawang bahagi po yan ng ating programa. Pero sa unang bahagi, nako, talaga pong ito kailangan nating malaman. Lalo na po dun sa ating mga kababayan na mga jeepney drivers at operators. Ako po ang inyong mga kasama, Ven Blones, at napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. Available na rin po ang RP1 sa Free TV. Ito po ay joint cooperation sa pagitan po ng PTV at RP1 na mapapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49. At syempre meron din po tayong FB live streaming. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. At syempre sa Facebook page din ng Radyo Pilipinas World Service. Samantala, katulad ng sinabi natin, napaka-importante po ng pag-uusapan natin sa unang bahagi dahil ito po ay may kinalaman doon sa ating mga kababayan na mga jeepney at operators, mga drivers at jeepney operators po natin, ano? Dahil alam naman po natin itong mga nakaraang araw talagang usap-usapan lalo na nung nagkaroon na o pinatupad na itong deadline para dun sa pagpasada ng mga jeepney natin na hindi nakapag-consolidate dun sa tinatawag nila ng mga kooperatiba. Marami mga naging problema, no? Pero ngayon, aalamin natin sa ating mga kasama mula sa Francisco Motors, no? Ang kanilang owner, si Ginoong Elmer Francisco. Elmer, magandang umaga po. Magandang umaga, Ven. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito sa programa mo. Naku, napakahalaga po kasi ninyo sa mga panahon na ito, Elmer, lalo na dun sa mga jeepney drivers natin at mga operators natin sa kasalukuyan dahil po biglang naging trending yung inyong itong inyong e-jeepney, no, kasi ito po yung pinag-uusapan ngayon. So Elmer, sabi nyo nga
mahirap tanggalin talaga sana itong ating traditional na jeepney, pero kailangan din natin na mag-modernize, no? Pero at least nandun pa rin yung yung physical na appearance no ating jeepney, na sinabi mo nga na isa sa mga bucket list ng ating mga turista dito sa Pilipinas ay makapagpakuha o makasakay man lang, di ba? Dito sa jeepney na ito, dahil ito yung identidad natin ng Pilipinas. So, Ka Elmer, ito po yung ating tanong, dahil sabi nyo nga meron ng e-jeep itong Francisco Motors at ito yung inaalok natin ngayon na mas mura kesa dun sa vehicles, no, na nauna na ding nabanggit ng ating pamahalaan. So, Ka Elmer, ano ba ang special features o kaibahan nitong e-jeep doon sa mga iba pang e-vehicles? Ben, unang-una, ang Francisco Jeepney ay merong iconic design ng tunay na jeepney, di ba? So, yan yung unang-una natin. Pangalawa, sumusunod tayo sa Philippine National Standards, yung mga sukat na itinalaga ng gobyerno o ng Bureau of Product Standards. Katulad ng nakakatayo ka na sa loob. Ganyan certain na sukat na kung ang height mo ay 5'9" ang height, makakatayo ka sa loob. I believe it's 176 centimeters. So, hindi ka nakayumuko pag nandito sa loob. Then, meron din yung sukat na lapad, pati yung haba. Yung haba, hindi dapat lumampas ng 7 meters. Ang sakyan. Then, ang pintuan natin ay nasa front right side, nasa harap na, katabi ng driver, for embarkation and disembarkation. Then, sa likod, meron pa rin tayong emergency exit, which doubles as entrance for PWD passengers. Then meron tayong built-in ramp sa likod para makaakyat yung mga wheelchair passengers. Then we have 4-channel CCTV system for security purposes, pati dashcam. Meron din tayong automated fare collection system natin. Then lahat ito ay pasado sa minimum requirement ng Department of Transportation. Ang requirement nila Euro 4 compliant. Ito pong sa atin ay walang emission. So full electric po itong sa atin. Okay. Bakit po yung sa iba ba may emission pa rin? Yes, yung Euro 4 diesel, merong emission yun kasi diesel yun. Pero itong full electric. Then so yung traditional kasi. I miss the important fact na mas madami yung passenger capacity nito. Okay. So 11 kada side, so 22 yung nakaupo na pasahero. At kaya nang makatayo sa loob. So 30 capacity. Okay. So kapareho din po ba ito? Walang pagkakaiba, Ka Elmer, dun sa ibang e-vehicles? Ang sa atin po, siyempre maliban dun sa appearance. Ano sa kanila? Hindi ko masabi yun doon sa ibang e-vehicles, pero Francisco Motors po ay kilala sa pagdadala sa publiko ng top technology. Yung pinakamagandang technology at the time. So, masasabi ko na hindi ko naman kinukumpara doon sa iba. Pero sinasabi ko na ang sa atin, bibigay natin sa mga kapwa Pilipino natin yung pinakamagandang teknolohiya dating sa electric vehicles. At saka Ka Elmer, bukod dun sa pinakamagandang teknolohiya na maibibigay ninyo, mas mura ito, di ba? Ito kasing talagang pinag-uusapan ngayon, yung mas mura itong inyong e-jeepney, no? Kesa dun sa mga e-vehicles. So, magkano at saka paano tayo dumating doon sa price na yon, dun sa presyo na yon? Yes. So, alam mo, Ben, 5 years ago, sabi ko nga, marami nagtatanong sa akin, operators, mga kasamahan natin sa media, even the government. 5 years ago, ako mismo hindi bibili ng sarili kong jeep dahil mahal. Pero through the years, nagbumura yung mga natin, yung mga components ng electric vehicle technology. Isa sa pinakamahal dyan is battery. Okay. So, ang ginawa natin, naggumawa tayo ng joint venture agreement with the Nasdaq listed na electric drivetrain manufacturer. Ang natin ay dito natin sa Pilipinas gagawin. So hindi import galing sa ibang bansa. Dito natin gagawin yun sa loob ng Special Economic Zone sa Camarines Norte. So that alone, we can avail or enjoy fiscal and non-fiscal incentives
from the Philippine Economic Zone Authority as a domestic market enterprise. Kung mag-import tayo ng capital equipment or raw materials, duty-free yun. So wala tayong babayarang customs duties. Then meron tayong income tax holiday, meron tayong zero-rated VAT. So malaki matitipid natin sa kuryente, sa tubig, sa lahat. Then makakapaglikha pa tayo ng libo-libong trabaho para sa mga kababayan natin. So all of those factors, i-combine natin with economies of scale. When I say economies of scale, kung gagawa ka ng 100 jeepney, mas mahal din kada unit kesa kung gagawa ka ng 250,000 na jeepney. Parang wholesale and retail, lang yan, concept. Mas mura kapag wholesale, di ba? So, we combine all of those factors, combined with many other factors, doon natin napapababa yung presyo natin na mayahatid natin ang abot kayang presyo sa ating mga kababayan at mga jeepney operators. So, parang iba na mga nagtatanong, paano natin napababa yung presyo? So, yun po yung yung maraming factors, marami pang iba. Yung isa-isahin natin, hindi tayo matatapos. Aside from na hindi na kami nag-showroom. Walang showroom ang Francisco Motors. Bakit? Ang mga gumagawa ng showroom ay yung mga nagbebenta ng sasakyan na wala namang ready market. Kailangan nila i-display yung mga sasakyan nila para makita, para bumili yung mga tao. Pero dito sa atin, hindi nga tayo nagsha-showroom. Tumanggap tayo ng mga letters of intent since 6 months ago. Tanggap natin na letters of intent back then is 37,500. Na ngayon, umabot na ng 50,000 ang gustong bumili ng jeepney. Hindi pa nila presyo noon. Ngayong alam na nila yung presyo, tatanggapin na natin yung first 1,000 orders for the 985,000 na presyo. So we do not want to bite what we cannot chew. So simula muna tayo sa 1,000, then we'll take the next 4,000 units. Okay. So pero may nag-avail na po ba dun sa 1,000 na sinasabi ninyo ka Elmer? Yes, actually marami ng mga nagpapa-reserve. Kasi ang mangyayari diyan, meron tayong reservation fee. Kumbaga, ang down payment mo para makabili ka ng sasakyan 50,000 lang. So 50,000 pesos, magbibigay ka ng reservation fee. Okay. Na ibabawas dun sa 985,000. So 935 na lang. Then yung reservation na yan yung basis natin kung ano yung i-allot ng Department of Transportation na equity subsidy na nagkakahalaga na 280,000 pesos according kay Secretary Bautista nung huling hulog namin. So mababawasan ng 280,000. So 655,000 na lang yung balanse. Ngayon yung 655, baka hindi na kailangan umutang ng mga jeepney operators natin sa bangko. Dahil pwede naman kayo maghulugan ng diretso sa Francisco Motors na walang interest. So, pwede mo bayaran sa loob ng 3 taon hanggang 6 na taon. Depende kung ano yung kaya mong bayaran mula sa kita mo sa pamamasada. So, 3 hanggang 6 na taon, siguro mga 10,000 to 20,000 pesos yan. Then, yung jeepney. Pero 5 years ago, ka Elmer, mga magkano natin nakukuha? Yung traditional, yung diesel pa, na jeepney. Mga magkano yon? Wala na 5 years ago, nag-declare ni Francisco Motors na hindi na tayo gagawa ng diesel na jeepney. Full electric talaga. Okay. So, dahil sa full electric technology, nag-start tayo ng presyo na 3.3 million. Then, 2.8, naging 1.8 to 2 million, naging 1.6. Then ngayon, binigay natin na presyo 985. Dahil yan yung mababasa nyo sa history ng mga interviews ko sa media, ang pangako ko ay ibababa ako sa presyong level na 1 million pesos. Bago ko ito jeepney, of which we will start rolling out by the second quarter ng 2024. Okay. So 5 years ago pala talagang hindi na kayo gumagawa ng traditional na jeepney natin. Okay. So talagang Alam natin po, yung presyo, pinababa lang natin. Ayun, pinababa lang talaga. Pero ka Elmer, ito, kasi yung mga natin, yung mga jeepney drivers natin, mga operators natin nagtatanong, ano ba yung kasi alam natin nagkaroon na kayo ng pag-uusap with the OTR, at parang nagkaroon na ng go signal ba sila para talagang ibenta itong mga
i-jeepney natin. Pero paano po ba ang ng Francisco Motors? Kooperatiba po ba o transport enterprise? Paano ba yung magiging proseso nito? Okay, so sa Francisco Motors naman po, hindi lang naman po kasi jeepney yung ginagawa ng Francisco Motors. Meron tayong mga ibang types ng mga sasakyan. So maski sino pwedeng bumili sa Francisco. Pero of course, on the part of the government, kasi Department of Transportation yung magbibigay ng subsidy, kung para maka-avail ka ng subsidy, dapat meron kang valid na prangkisa. Diba? So, isa yung sa requirement. Diba? Kasi syempre, hindi naman nabibili, pwede mabigyan ng subsidy kung gagamitin mo for private use. Diba? So, pero yung mga iba, meron din mga for private use. Of course, they will have to pay the full price. Pero para maka-avail sila ng subsidy, dapat meron silang valid na prangkisa. So, base nag-consolidation deadline ng December 31. Yes. So, basically, merong mga valid na prangkisa ay yung mga kooperatiba, pati yung mga korporasyon na nag-consolidate. Okay. So para maka-avail sila ng incentive ng equity subsidy galing sa Department of Transportation, dapat may valid silang prangkisa. Pero kung wala silang prangkisa, they want to use it for private use, pwede kayong bumili. Wala lang subsidy galing sa DOT. Pero kung halimbawa gagamitin nga nila at kailangan nga nila ng prangkisa, ano po yung magiging role ng Francisco Motors? Manggagawa lang po kami ng jeep. So, kung kailangan nila ng prangkisa, sa LTFRB po sila kukuha nun. Pero hindi po talagang yung wala kayong kooperatiba, wala. Gumawa kami ng transport service entity. Alam mo, para makahabol doon sa consolidation. Noong December lang, ang dami kasi mga transport operators na individual na unconsolidated na nagme-message sa akin. Tulungan sila. Nung ginawa natin noong December, binuksan natin pinto ng Francisco Motors. Nagdagdag tayo ng pangalawang layunin sa SEC natin or sa Securities and Exchange Commission na purpose, secondary purpose natin. Kasi primary natin, manufacturer tayo. Secondary purpose is transport service entity. Kung saan, ang daming sumali sa Francisco Motors. Lumampas tayo ng 1,000 na individual operators na gusto mag-consolidate sa atin. Kasi wala kang bayaran eh. Ang in-open lang natin, parang tulong lang natin yon sa mga operators. Wala silang kailangan bayaran para sumali sa Francisco Motors. Kung meron man silang kailangan bayaran, mga filing fees lang yan, administrative fees sa LTFRB. Hindi po sa atin. So, yun. So, binuksan lang namin yung pinto namin para makatulong sa mga kasamahan natin sa industriya na hindi mapawalang bisa yung kanilang mga prangkisa. So may mga nakahabol naman noong December 31. So nakikipag-coordinate tayo sa opisina ni Secretary Jimmy Bautista pati ni Chairman Guadis ng LTFRB para yung ibang mga requirements ay ma-comply natin lahat, di ba? At least nakapag-signify na sila na they're willing to consolidate. So nakahabol naman sila. Okay, mga gaano karami po ulit Elmer yung mga nakahabol na magkaroon ng konsolidasyon? Siguro nasa mga 1,300 or more. Oh, 1,000. Kasi alam mo, Ben, noong December 31, napakahirap noon. Halos, alam mo, nung mga latter part of December, halos 24 hours nagtatrabaho ang Francisco Motors, yung mga tao natin. Dahil pinahabol natin yung deadline. Kasi ang problema, syempre, nirelax naman ng LTFRB requirements. So, publish sila. Ang kailangan lang isubmit ay yung OR at CR ng mga jeep, pati yung prangkisa, yung may case number, then yung certificate of incorporation, and affidavit of conformity. Ang problema, yung mga ibang regional offices, pagpunta ng mga operator doon, ayaw kasi may kulang na ganito requirement, may kulang na ganyan requirement. So, ang sabi ko, coordination lang naman yun. Ang importante, nakapag-file at nakapag-signify ng intent to consolidate, then we can submit all the other requirements or evidences. Kasi may hearing may hearing pa yung TFRB. We can present the requirements and evidences sa hearing after the deadline. Diba? Accommodating naman yung opisina ni Secretary Bautista. So we are coordinating.
Kaya ba natin, ka Elmer, sa inyong part, ano? Kasi baka mamaya dumami talaga yung mga kukuha o mag-a-avail, no, ng e-jeepney natin. Kaya po ba natin na i-deliver ito? Yes, sa manufacturing point of view, sabi ko sa DOTR, ng Francisco Motors ay may 10-year plan. Dahil hindi natin kayang i-deliver lahat ng 250,000 jeepney sa loob ng 1 o 3 taon. Kaya natin yan within 10 years. So, ang capacity kasi, ang full capacity ng Francisco Motors, dun sa bagong planta na ginagawa natin sa Camarines Norte, sa loob ng economic zone, ay 25,000 jeepneys per year. So, kung natanggap namin ng order ay 37,500, o ngayon 50,000 na, hindi namin i-deliver na 1 taon. So, 25,000 per year. For the next 10 years, we can deliver all 250,000 jeepneys. Pero meron pa isang problema yan. Ang budget ng DOTR para sa equity subsidy ay nabinigay ng Kongreso ay 1.2 billion lang. So, ang kaya lang niya mabigyan ng equity subsidy na 280,000 pesos per unit ay 4,200 units lang. So, that's for 2024. So, paano tayo gagawa ng 25,000 units ko makaka-avail ng subsidy of 4,200 lang? Ayun nga. So, nag-aaralan pa yung mabuti ng Department of Transportation, and we will defer to the expertise ng mga gobyerno natin tungkol dyan. May mga bali-balita, sir, pagka nagkaroon daw ng mga ganito, yung mga nag-modernize, tataas ang pamasahe. Diyan ba sa ating e-jeepney na yan, ano ba yung ating nakikita? Ang Francisco Motors po ay mayroong tinatawag na Superhero Program. Sa Superhero Program, ito yung part niyan yung makaka-avail ng murang-mura na electric Francisco jeepney, mga operators natin. At mga drivers, makakaroon sila ng magandang bayan o sweldo at mga benepisyo. Meron din po yung component na para sa mga pasahero na makakatipid nila. Kasi meron tayong tinatawag na unli rides. Oh. So yung unli ride, ang ibig sabihin niyan, sa isang araw, kasi para sa ibang bansa, pag sumakay ka ng train, meron kang pwedeng bili ng card. Yes. Na for 24 hours, maski ilang beses kang sumakay, wala ka nang babayaran. Yun lang yung bayaran mo. So, ang tanong ko, pinag-usapan namin ng DOTR ng LTFRB, baka pwede nating implement. We can start implementing it. So, meron tayong tinatawag na fare matrix. So, as long as you don't charge more than the fare matrix, there's no problem. Kasi makakatipid nga yung mga tao. Kasi yung regulations ng government is to protect the people, di ba? Na hindi ka mag-overcharge. Pero kung mag-undercharge tayo, wala sigurong problema doon, di ba? So, mangyayari dyan, nagpa-survey kasi ako sa buong bansa ng kung sa isang araw, magkano nagagastos ng isang pasahero sa jeepney. Jeepney lang, huwag na natin pag-usapan yung iba. Sa jeepney lang. Across the nation, ang average is 160 pesos. So, meron mas mababa, may mas mataas, depende sa distance o layo ng pupuntahan nila. Pero on average, 160 pesos. Ang tanong, kung bibentahan kita ng unlimited ride na 100 pesos lang, bibilin mo ba? Ang sagot ay oo. Kasi laki na matitipid niya. Tapos paano kung naiwan yung libro niya? Sasakay na naman siya, di ba? Naiwan yung cellphone, sasakay na naman siya. So, ginawa natin yan. Malaking matitipid ng mga pasahero natin. So, meron tayong unli rides for 1 day, 1 week, 1 month, or kahit 1 year, na magbabayad ka once lang every day, or every week, or every month. Then, sakay ka na sakay. Then, sumakay doon sa lahat ng mga miyembro ng Superhero Program, ng mga operators. Pwedeng sumali lahat. Meron tayong mga nakakonsolidate sa atin, pero welcome sumali lahat ng mga cooperatives, pati ng mga corporations na mga transport service na mga nakakonsolidate na ng kanila, pwede kayong sumali sa amin. Kung saan, mas tataas yung kita nyo ng at least 80% kesa sa kinikita nyo ngayon. Tapos nakakatulong pa tayo doon sa mga commuters natin, sa mga pasahero natin. Ano ka, Elmer? Hindi na nila kailangang intindihin or problemahin yung taas pasahe. Bakit problema ng taas pasahe? Unlimited na ngayon rides. Sa tingin nyo ba, ka Elmer, ito bibigyan pansin ng ating pamahalaan, itong inyong inihahain? Pinag-aaralan po nila yan ngayon. Wala naman tayong nakuhang objection galing kay Secretary Bautista o kay Chairman Guadis
tungkol dito. Pero pinag-aaralan nila yan ngayon dahil alam din nila yung sa ibang bansa nga ginagawa na yan. Bakit hindi natin gawin dito sa Pilipinas yung development na yan para mas maging convenient para sa ating mga mga mananakay. Oo, kasi tsaka ngayon ang importante din yung ating mga jeepney operators dahil talagang ang nagiging problema talaga nila pag naiisip nila yung presyo ng bibili nila na e-vehicle. So dito sa e-jeepney, sabi nyo nga Elmer, pwede pang installment, di ba? Pwedeng hulugan yan. Pwede pang hulugan kung hanggang kailan mo kakayanin na hulugan at walang interes, sabi mo Elmer. Parang tulong namin to sa mga kababayan natin. Kasi alam mo, Ben, 77 years na ang Francisco Motors na gumagawa ng jeep. Na ang mga operators natin at ang mga chopper natin ay wala rin po kami. So, ito po ay isang way namin of giving back to the people. So, mga iba na may pag-aalinlangan, merong mga duda, tanggalin niyo na po yan. Di ba? Kasi tayo lang naman po yung mga nagtutulungan dito. Pero Elmer, yung mga ibang kooperatiba ba, merong kumausap na sa inyo na sa inyo rin kukuha sa Francisco Motors nitong e-jeepney? Madami po. Yun yung sinabi ko ng mga nag-submit ng letters of intent. Okay. So sila Isang pala. example lang example lang. Yung mga kooperatiba sa sa Lucena City. 712 units yung yung letter of intent nila na bilhin. Kasi naniniwala sila sa Francisco Motors dahil yung mga gamit nila ng mga lumang jeepney ay gawa pa ng Francisco Motors 30 to 50 years ago. Hanggang ngayon takbo pa rin. So ganun kalaki yung tiwala ng mga natin, kasamahan nating operators sa Francisco Motors. Sana yung mga nakikinig sa atin din ng mga operators ngayon, ito na lang yung ating gamitin. Kasi, yun na nga, sabi natin kanina, ito ay identidad din, di ba, nating mga Pilipino. At nasabi mo nga, Elmer, na marami sa mga turista dito sa Pilipinas, hindi aalis ng Pilipinas pag hindi nakapagpakuha, di ba? Nakapagpalitrato sa tabi ng jeepney o kaya ay nakasakay sa jeepney dahil ito yung kanilang ito yung kanilang isa sa mga gustong gawin pag nandito sa Pilipinas. So, Sir, Elmer, meron ka pa bang ibang gustong banggitin bago tayo matapos? Ben, gumawa tayo ng sarili nating social media platform. Ang pangalan niya ay Jeepney. So pwede kayong gumawa ng libreng account doon sa http.jeepney.io. So yun yung website jeepney.io or input-output jeepney.io. So diyan po pwede niyo i-follow yung Francisco Motors at sa mga gustong bumili na murang-mura na Francisco Jeepney, mag-message lang po kayo sa Francisco Motors sa Jeepney Messenger. Meron din po tayong sariling messenger natin doon. So, libre po gumawa account doon, walang bayad. jeepney.io. Ayun, okay. At saka talaga napakamura kumpara doon sa mga ibang e-jeepney, e-vehicles, no? At sabi nga nung isa natin dito na liker sa ating FB, tangkilikin daw yung ating, ang sariling atin. Ayun. Oo, yun yung unang-una dapat, yung tangkilikin natin yung ating sarili, o yung sariling atin. So, Elmer, maraming salamat po sa oras ninyo at hopefully ay magpatuloy yung pagpapadala ng letter of intent sa inyo ng mga iba't ibang kooperatiba na para magamit yung ating sariling atin. So, Sir Elmer, maraming salamat po. Maraming salamat, Ben. Okay. Thank you. Si Elmer ng Francisco. Elmer Francisco ng Francisco Motors. Ang nakausap po natin, kaugnay pa rin po ito ng mga e-vehicles at mga e-jeepney na kailangan po ngayon ng ating mga jeepney drivers at operators matapos po ang deadline na ibinigay ng ating ng Department of Transportation para dun sa isinasagawang konsolidasyon. Anyway, sa ikalawang bahagi po na ating programa, makakasama naman natin si Ms. Jasmine Miroy, Certified CACC Life and Mental Health Coach, Mental Model Collector and Tribe Builder, Life Coach Philippines International, sa pagbabalik po ng ating programang Usap-Usapan.
OFW o may mahal sa buhay na OFW? Halika na't makinig! Go Pinoy Connect! Palalimin ang kaalaman tungkol sa rights and welfare ng mga mahal nating nagtatrabaho sa labas ng bansa. Matutunan ang mga domestic at foreign policies na inilatag ng pamahalaan. Go Pinoy Connect! Idagdag pa natin ang mga programa ng DFA, DOLE, OWA, POEA at DMW para sa ating mga kababayang nagsusumikap abroad. Go Pinoy Connect! Making you feel loved and at home saan man kayong panig ng mundo naroroon. Join Jamie Quinto, Saturdays and Sundays, 7 to 8 p.m. dito sa Radyo Pilipinas, 738 a.m. Another year ends. A new chapter awaits. Unti-unti, nakapawi na tayo mula sa dagok ng pandemya. Though nandyan pa rin ang mga pagsubok, tuloy lang ang buhay. Yan ang attitude na ating dalhin sa bagong taong paparating. Yung fighting spirit, huwag susuko at magtiwala lang. Yung positive outlook, sa bawat kabiguan may nag-aabang na mas magandang pagkakataon. At tiwala sa sarili, lahat ay posible. Maniwala lang sa inyong kakayahan. Ngayong New Year, dapat matibay pa rin tayo. Gawin nating inspirasyon ang ating pamilya para magpatuloy. At sa patnubay ng Panginoon, tayo nawa ay magabayan sa tamang direksyon patungo sa pagtupad ng ating mga pangarap. Salubungin natin ang 2024 ng may bagong pag-asa, busilak na kalooban, pagmamahal sa puso at syempre, mataas na energy level. Happy New Year! Welcome 2024! Pagbati mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakayan. Alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik po tayo sa ating programa Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang 10:00 ng umaga. At tulad ng sinabi natin, bagong taon, bagong pananaw. New Year, new mindset. Ayan, kadalasan, ginagawa natin yung ating mga New Year's resolution para medyo mabago daw yung ang takbo ng ating buhay. Pero mamaya, itatanong po natin sa ating guest ngayong umaga kung bakit kadalasan mukhang mababaw lang, no, yung mga madalas na nagiging New Year's resolution natin. Pwede bang gawing medyo malalim-lalim yon? So, sa ikalawang bahagi po na ating programa, nasa Zoom, via Zoom, no? Ang ating guest, Certified CACC Life and Mental Health Coach, Mental Model Collector and Tribe Builder, Life Coach Philippines International, si Ma'am Hasmin Miroy. Ma'am Hasmin, maganda umaga po. Hello, magandang umaga po So maraming salamat po sa imbitasyon So in behalf of Life Coach Philippines Happy New Year. Ayun, Happy New Year din po. Ayoko muna magsabi ng New Year's resolution ko mamaya. Ayun. Anyway, Mama Hasmin, katulad nung binanggit ko kanina, no, sabi ko nga, marami sa atin na tuwing New Year, meron tayong New Year's resolution. Pero, pag tinatanong ko yung mga New Year's resolution, parang sa pananaw natin, parang mababaw lang. Like for example, gusto ko sa New Year, bagong gupit na ako. O kaya, ayoko na magpahaba ng buhok sa susunod na taon. O kaya, alisin ko na yung paninigarilyo ko. O gusto ko, bagong image na ako. So, ito yung napapansin natin lagi na sa ating pagkakatingin ay parang mababaw, no, para simulan natin yung ating New Year. So paano ba tayo makakalika talaga ng New Year's resolution na sa tingin natin, Ma'am Hasmin, may medyo malalim ng konti na talaga makakabago sa atin, sa ating karakter, sa ating personalidad?
Yes, magandang tanong po 'yun, Pero para sa akin po, so wala pong maliit o malalim o mababaw na New Year's resolution, So ito po ay nagkakaiba, so para po sa bawat isa sa atin, no? Kagaya po nung nabanggit mo kanina, So yung paghinto ng paninigarilyo, pero kung sa isang tao ay malaking bagay po 'yun, at malalim, Just imagine if that person is nagsisigarilyo siya for how many years, Parte na siya ng buhay niya, 'di ba? And hindi na rin siya nagbibigay ng magandang kalusugan sa kanya, So, 'yun, Isang malalim at matapang na New Year's resolution po 'yun, So, kasi ito po ay iba-iba, para po sa atin. So, we cannot really judge, kung yung New Year's resolution mo naman ang babaw naman ng New Year's resolution mo, 'di ba? So, or ang bigat naman, Kaya nga po doon po talaga tayo nagkakaroon ng problema, marami pong tao, hindi na lang sila nag-New Year's resolution kasi umpisang-umpisa pa lang ng taon, sasabihin na ng ibang tao ay ang babaw naman ng New Year's resolution mo. So, tendency, yung tao, mahihiya na siya, hindi na lang siya mag-New Year's resolution. So, binabaril kasi natin kaagad, So, kaya po, ini-encourage natin sila, instead of i-judge po natin ang New Year's resolution ng bawat isa, encourage natin na sila po ay baka magpatuloy at masustain po nila yung pagbabago na yun hanggang sa huling taon. So, paano? Ang sabi nga nila, New Year, new mindset, yung pananaw. So, halimbawa, meron tayong resolution, meron tayong New Year's resolution, mababaw man o malalim man, mahirap man o madali man, paano natin gagawin para yung ating pananaw o mindset natin ay makatulong dito sa ating resolution na ito? Ayun. Maganda pong tanong 'yun, So yung mindset po natin, isa po 'yan sa mga bagay na itinutulong namin bilang mga life coach, because yung mindset po natin, may kasabihan nga po, 'di ba, na what the mind can conceive, the body can achieve, So sa pagbabago po ng mindset, nagkakaroon din po ng pagbabago ng the way we are thinking, yung ating thought process, Pag nagbago po yung ating thought process, nagbabago din po kung paano po tayo nagdedesisyon, Nagdedesisyon, at pag nagbago po tayo ng desisyon natin, nagbabago po yung action po natin, So kaya napaka-importante na kung gusto po natin ng pagbabago at hindi lang siya change, Pero yung transformation talaga, mag-ibang anyo ka talaga, Ang unang-unang kailangan baguhin po natin ay yung mindset natin, Kasi sa mindset, kasama na po dyan yung ating mga beliefs, belief system po natin, yung ating mga values, na nag-shape po kung paano po tayo mag-isip, kung paano po tayo gumalaw, magdesisyon, at kung paano po tayo mag-take ng action. So, Mama Smin, as a life coach, ano yung maitutulong naman natin para dun sa mga tao na, yun na nga, gusto nilang baguhin yung mindset nila para ma-fulfill nila yung kanilang mga resolusyon na ito. So, ano usually yung ginagawa ng life coach para tulungan sila? Ayun, number one, so definitely you need to connect with us, So ang isang tao po na gusto ng pagbabago at ang isang tao na handa na, na gumalaw at mag-take ng action, So you are welcome to really dive into life coaching, So katulad po lang yan ng sports, diba? Sa sports, kung gusto mo maging champion ng team mo, kung gusto mong maging champion kayo, diba? So you hire a coach, para po sa team, Ganon din po sa buhay po natin, Kung gusto niyo pong maging champion ang relationship po ninyo, magkaroon po kayo ng champion na business, na mga layunin, sa buhay, mga pangarap, So all you need to do is to really reach us out, We help people, to create a self-awareness, Doon po yun nagsisimula, ng yung awareness na, ay, ito pala ang sitwasyon ko ngayon. Ay, nandito pala ako ngayon, So, kung medyo malayo pa pala ako sa goal ko, malayo pa pala ako sa pangarap ko, So, and then from there, tinutulungan din po natin ang bawat isa na magkaroon po ng pagtanggap, pagtanggap ng mga bagay na hindi maganda sa ating sarili, pagtanggap ng mga sitwasyon na nandyan ka pala, Because the only time that you will start taking smarter action is pag may awareness ka, at tinanggap mo ito sa sarili mo na kailangan ko itong baguhin, That's the only time that you can start
taking smarter action, no, towards doon sa pagbabago na gusto mo sa buhay Sa mo. buhay mo. Oo. Ma'am Hasmin, alam mo, meron tayong nabasa na artikulo sa Times, no? Yung ang title niya, The Secret Pleasure of Breaking New Year's Resolution. So, ibig sabihin, may mga tao pala na pag nabe-break yung kanilang New Year's resolution, ay nagiging masaya sila. Yung, kumbaga, kapag hindi nila nagawa yung kanilang New Year's resolution, parang mas nagiging masaya pa sila. Totoo ba yun? No, so may maganda pong pananaw 'yon actually, no. So instead na ma-discourage po yung tao, no. So ito ay nagiging inspirasyon niya, no. So ito po yung depende kasi talaga, no, sa perspective, no, ng bawat isang tao kung paano mo titignan yung failure, kung paano mo titignan yung mistakes, no. So the beauty, no, of yung sinabi nung magazine, nung article, ano, kasi iba yung lens nila, no. Tinignan nila ito sa tamang perspektibo, tinignan nila ito sa tamang mindset, no. So instead of thinking of it ng negative, no, kasi yun naman pong realidad, no. We're not perfect people, we're not perfect individuals, no, pero the moment na tinignan mo ng kakaibang lens, no, kakaibang perspective, kakaibang pananaw, no, ang isang bagay, instead of discouragement, no, mas nagiging inspirasyon siya sa iyo, no, na baka kailangan kong may baguhin, no, baka kailangan kong may i-recalibrate, no. So that's why another thing, no, doon din po talaga babalik po ulit, no, doon po sa life coaching, no. So kung gusto niyo po talagang mag-guarantee na ma-achieve po natin yung ating mga New Year's resolution o yung mga goal goal na naset po natin ngayong taong ito, napakahalaga po na meron po talaga kayong kasama, no, to journey with you and to really be your accountability part. Ma'am Hasmin, meron na bang mga lumapit sa inyo na nagpatulong para yun nga, na ma-fulfill, no, yung kanilang New Year's resolution o kahit hindi New Year's resolution o yung mga resolution sa buhay na gusto nilang gawin o baguhin? Ano usually yung madalas na inilalapit sa iyo? Ayun, no? So, kadalasan dyan, no? So, kung ito po ay sa relasyon, no? Kadalasan sa relasyon, no? So, marami pong tao, unang-unang gusto po nilang mabago ay yung mga relasyon po nila, no? So, it can be relationship po nila sa partner nila, sa asawa nila, no? At sa mga anak po nila, no? So, relationship is always top of the list, no? Pangalawa is yung kanilang career, no? So, kasi ito din po, pag ganitong panahon, no? Nagsisimula yung mga taon, no? Ito po dito po nag-iisip yung mga tao, should I shift a career, no? Magpapalit na ba ako ng aking profesyon? Magpapalit na ba ako ng aking trabaho, no? At kung ito naman po ay mga kabataan, dito po sila nagsisik naman po ng kanilang mga help, no? In terms of emotional intelligence. Yan. So ito pala madalas na ilapit yung mga career, tungkol sa career at saka relationship talaga, no? Every New Year. Pero kasi, isa sa mga nagiging problema natin na akala ko isasagot mo, Ma'am Hasmin, ano? Isa sa mga nagiging problema kasi natin ngayon, lalo na dun sa mga kabataan, yung kanilang mental health, no? So, kumbaga, paano nila mapapangalagaan itong kanilang mental health, 'di ba? Sa kanilang gagawin ngayong bagong taon o sa pagdating ng bagong taon. May mga lumapit na rin po sa inyo ng ganyan, Ma'am Hasmin. Opo, no, kadalasan po talaga, no, hindi po kadalasan, no, most of the time, no, talaga pong ang source po, no, kung yung sa mga nabanggit ko po, no, so sa career, sa relationship, no, so sa mga kabataan, sa kanilang emotional intelligence, ang root cause po talaga niyan ay yung mental health, no. So yung pong ating mental health is really affected by the stresses sa buhay po natin, no, sa ating mga kakayahan na paghingi ng tulong, no. Kaya po masasabi ko po dito, no, so para sa mga kabataan, no, na who is suffering right now, no, ng mental health, no, sa kanila pong mental health, no, do not isolate. So, dalawa lang po yung sasabihin ko para madaling matandaan, ano. So do not isolate and seek help, no. Yung po kasi isolation, no, tinatawag po natin ay hindi lang po ito limited, no, sa physical isolation, no. So but
it includes, no, pinaka-importante, no, wag po tayong mag-isolate in our mental and emotions, no, sa ating mental, no, sa ating pag-iisip at emotions, no. Ito kasi yung mga case ng mga bata ngayon, ano, so sila po ay nagtatago, no, behind the smiles, no, behind sa kanilang mga pagiging active, no, pero deep inside with them, no, they are emotionally isolated, 'di ba? Hindi po sila nagbubukas ng kanilang saloobin, 'di ba? Mas madali kasing ma-detect yung physical isolation, 'di ba? Yung magkulong lang po yung bata sa kwarto, wala, 'di ba? Malalaman mo na. Pero yung mental and emotional isolation, ito po yung hindi po nakikita, no? Which ito po yung malakas na makatama ng mental health po natin sa and including our spiritual health, no? Kaya po napaka-importante na yung pangalawang yung aking dalawang mensahe na wag po tayong mag-isolate, mag-seek po tayo ng help, no? Kahit isang tao lang po, no, that you can start opening up, no, ng iyo pong saloobin, ng iyong nararamdaman, no? So kung wala po kayong ma-identify, no, that's why Life Coach Philippines is here, no? So pwede po kayong mag-connect, no, sa at 0917-586-1661. Ito po yung aming number, no? So this is open 24/7, no? We offer 24/7 coaching services, no? Or no, pwede niyo rin po kaming bisitahin at Decaf Coffee Republic. Ito po yung aming coaching hub na located po kami sa Pioneer Center compound, no? Along corner Brixton Street, Capitolio, Pasig City. Open po kami, no, ng 5 p.m. to 5 a.m. no. So all night, no, till madaling araw bukas po kami para to accommodate, no, those people na nag-isolate ng sarili po nila at wala po talaga silang makausap. Ayun po. Okay. Pero Ma'am Hasmin, may kaibahan ba o depende ba sa personalidad yung pagtanggap o hindi pagtanggap? Like for example, yun nga, nag-fail yung New Year's resolution mo, lalo na yung mga sinasabi nila mga achiever, no? Mas mahirap bang tanggapin sa kanila kung halimbawang nag-fail sila dun sa kanilang mga gusto na gawin? At paano natin kasi siguro mas malalim ba yung disappointment sa kanila? Paano natin maiibsan yun? Yun, no? So, definitely, no? So, matutulungan po kasi talaga natin sila, no, sa kanilang pinagdadaanan, no, sa kanila pong mga naiisip, no, kapag the moment that they start expressing, no, so the moment that they start talking about it, no, then we can provide what kind of support that nakakailanganin po nila, no. So kaya importante, no, na tayo po na nakikinig, no, sa mga magulang, sa mga kaibigan, sa mga teachers, no, na hindi po natin sila i-judge, no. So let's not judge them. So the moment that they start expressing, the moment that they start talking, no, wag po natin i-judge, no, yung kanila pong mga sinasabi. Hindi, okay lang yan. Hindi nga po okay sa kanila po yun. Ano? So makinig po tayo. So kailangan lang pakinggan ng pakinggan. Yes. Ayun, okay. So makinig lang. Pero yun nga, no, mas mahirap kasi siguro tanggapin ng isang, yun nga, achiever, ano, yung kanilang failure, yung kanilang hindi, ano yun, yung hindi na-achieve nga, yung kanilang mga gusto na mangyari sa buhay nila. So yun, importante din kasi nga, Ma'am Hasmin, alam ko yung mental health kasi yan yung isa sa mga nagiging malaking problema ngayon. Bakit ba mas marami ngayon nagkakaproblema ng mga kabataan natin sa mental health? Ma'am Hasmin, sa tingin mo? Ayun, no? So marami pong factors, no, kung bakit po parami po, no, rising cases po yung ating mga mental health, no. So number one, ano, of course, nakikita po natin na marami din pong mga magulang, no, mga busy din po sila, no. So because of the demands, no, sa ating mga finances din, ano, so tendency po ng mga magulang nababawasan din po, no. And ako po hindi naman po exempted po diyan. Ako po ay may dalawa rin pong anak, no, pero nakatulong po talaga ng malaki sa akin yung professional life coaching because the moment that I understood, no, na napaka-importante po nang magkaroon ka ng oras, no, na pakikinig at pag-aayos ng relationship po ninyo sa inyong mga anak, nagbago din po yung aking pakikitungo sa kanila, nagbago din po yung aking pakikipag-usap, no, sa kanila, no. So kaya importante talaga, no, na magkaroon ng
pag-express no yung ating pong mga kabataan no at kung hindi pa naman po nila kaya pong mag-express in words no because sometimes there are no words up for it hindi din nila alam kung paano nila yun masasabi di ba so another thing no na kinreate po namin ano sa Life Coach Philippines is yung tinatawag namin na creative brewers no ano so ito naman po yung paraan naman po ng pag-express nila through arts no para po makapag-express din po sila kung ano po yung nasa kanilang kalooban. Okay. Nako, maraming salamat Ma'am Hasmin ha. I'm sure maraming mga natutunan yung mga tagapakinig natin ngayon sa pinag-usapan natin tungkol dito sa mga New Year's resolution na ito. So, Life Coach Philippines po, Ma'am Hasmin? Yes, opo. Okay. So, meron naman kayong Facebook page. Okay? Yes po, meron po kaming Facebook page at ito po hanapin niyo lang po no. So Life Coach Philippines International no. So yun po yung inyo pong i-click no at saka yung amin pong coaching hub no. Meron din po kaming Facebook page so that you can see the activities that we have no. Decaf Coffee Republic World. Ayun. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Hasmin. Thank you rin po. Happy New Year. Happy New Year po si Ma'am Hasmin Miroy ng Life Coach Philippines. Oy, ang dami nating ilang milyon yung mga likers natin. Ha? Ilang milyon? Ay, teka. Jerry Cornista, sabi niya magandang araw po. Si Jerome Toledo na nanonood sa atin. Adet Oblena Purto, magandang araw sa lahat. Salvi Serrera Zorteland. Naku, parang imported to ha. Good morning, Master. Nordelinda Cuscales, blessed day to all. Magandang araw din, Master Coach. Adet Oblena Purto. Okay. Ayan yung ating mga comments at syempre mga likers natin. 15 milyon. 15 milyon yung ating likers at mga sharers natin. Ang dami din. Oh, hello. Okay, ito na yung nabanggit ko na yung mga likers natin. So maraming salamat po sa mga nagla-like at nanonood sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Albay, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Singoog. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito, sa ating technical side kay Rolly Bumatayo at kay Matet Segovia. At syempre sa production side, kasama naman natin sina Erwin Pañano at si Bea Gaza de Guzman. So maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong umaga at sa lahat po na ating mga naging tagapakinig at naging tagapanood sa ating programang Usap-Usapan. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programa, ako po si Ven Blones. Maganda umaga po. Antabayanan ang kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali sa pamamagitan ng ating kasama na si AJ Ignacio. Maraming salamat po. Maganda umaga. We know